taon matapos talunin ang Mechagodzilla, itinatag ni Kong ang kanyang bagong teritoryo sa Hollow Earth at naghahanap ng higit pa sa kanyang uri. Sa ibabaw ng daigdig, patuloy na pinapanatili ng Godzilla ang kaayusan sa pagitan ng sangkatauhan at higanteng mga monsters, na kilala bilang Titans sa pamamagitan ng pagpatay kay Skyla sa Roma at nagpapahinga sa Colosseum pagkatapos. Naniniwala ang samahan ng Monarch na hanggat ang Kong at Godzilla ay gumana sa iba't ibang mga eroplano, magkakaroon ng kapayapaan. Paminsan-minsan, si Kong ay dumating sa ibabaw, partikular na kapag kailangan niya ng medikal na atensyon. Sa isang pagkakataon ang kanyang ngipin ay nahawahan, at kailangan niya ng kapalit, na pinamamahalaan ng Trapper. Bumalik si Kong sa Hollow Earth, tuwing tapos na ang kanyang trabaho. Alam ni Monarch na halos nawala ng buhay si Kong sa kanyang huling paghaharap kay Godzilla at nais na ihiwalay sila. Ang isang outpost ng pagmamasid sa Monarch na nakalagay sa Hollow Earth ay pumili ng isang hindi nakikilalang signal. Sa ibabaw, ang signal ay nagiging sanhi ng Gia, ang huling kilalang nakaligtas sa tribo ng Iwi mula sa Skull Island, upang makaranas ng mga guni-guni at pangitain, na naging sanhi ng kanyang ina na ina, si Dr. Eileen Andrews na mag-alala. Lumapit si Andrews sa podcaster na si Bernie Hayes kasama ang kanyang data at nais ang kanyang tulong upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga signal. Matapos ang pagsusuri, tinukoy ni Bernie na ang signal ay nagtutugma sa mga tiyak na mga kaganapan sa Titan sa ibabaw ng nakaraan. Dahil dito, ang signal ay kumakatawan sa isang tawag sa pagkabalisa kay Godzilla. Naramdaman din ng Senadorios, umalis si Godzilla sa Roma at inaatake ang isang nuclear na halaman sa Pransya upang sumipsip ng radiation. Pagkatapos ay tumungo si Godzilla sa pugad ni Titan Tiamat sa Arctic. Ang Tiamat ay ang pinakamalaking solong mapagkukunan ng enerhiya sa planeta. Hinawakan ni Godzilla si Tiamat at pinasok ang pugad nito upang makuha ang buong tindahan ng enerhiya. Naniniwala si Monarch na pinapalakas ni Godzilla ang kanyang sarili para sa paparating na banta. Kapag nagbukas ang isang sinkhole malapit sa kanyang tahanan, nadiskubre ni Kong ang isang hindi napapansin na rehiyon kung saan ang isang tribo ng kanyang mga species ay nakaligtas, kabilang ang isang bata na nagngangalang Suko. Matapos ang isang paunang paghaharap, pinilit ni Kong si Suko na dalhin siya sa pugad ng tribo, at ang dalawa ay dahan-daang nagbubuklod sa kanilang paglalakbay. Sinubukan ni Suko na patayin si Kong sa pamamagitan ng pag-akit sa kanya sa landas ng iba't ibang mga monsters, ngunit natalo sila ni Kong ng madali. Nagbibigay ito kay Suko ng kumpiyansa na sapat na malakas si Kong upang harapin ang mga panganib sa unahan. Ang pinuno ng tribo, ang Scar King, ay nakikipaglaban kay Kong sa tulong ng isang sinaunang Titan na pinalakas ng yelo, si Shimo, na kinokontrol ng Scar King na may sakit gamit ang isang kristal. Ang hininga ni Shimo ay may pananagutan sa huling panahon ng yelo sa planeta. Ang hininga ng yelo ni Shimo ay puminsala sa kanang braso ni Kong, na nagiging sanhi ng hamog na nagyelo, ngunit sa tulong ni Suko, namamahala si Kong upang makatakas, kahit na nawala ang kanyang palakol sa proseso. Andrews at Gia, kasama ang Titan veterinaryo, Trapper, at pagsasabwatan podcaster Bernie Hayes, naglalakbay sa Hollow Earth upang hanapin ang mapagkukunan ng signal. Natagpuan nila ang Monarch Outpost na nawasak. Habang ang grupo ay sumulong sa mapagkukunan ng signal, natuklasan nila ang isang templo, sa likod ng isang organikong bioluminescent camouflaged barrier, na humahantong sa kanila sa isang seksyon sa ilalim ng lupa na nagtataglay ng isang nakaligtas na tribo ng Iwi, na nakikipag-usap sa telepathically sa bawat isa. Sinusuri ang ilang mga lugar ng pagkasira. Inaasahan nila na ang signal ay isang telepathic na tawag sa pagkabalisa na ipinadala ng Iwi. Habang pinagmamasdan si Gia na nakikihalubilo sa Iwi, tinig ni Andrews ang kanyang takot sa Trapper na maaaring pumili si Gia na manatili sa kanyang mga tao at dapat itong tanggapin ni Andrews. Sa loob ng isang templo, binubuksan ni Andrews ang mga hieroglyphics na nagpapakita ng nakaraan at hinaharap. Ang Scar King ay isang beses na tinangka na lupigin ang mundo ng ibabaw at nakipagdigma laban sa mga species ni Godzilla, ngunit tinalo siya ni Godzilla at nakulong siya at ang kanyang tribo sa loob ng Hollow Earth. Nang pumasok si Kong sa Hollow Earth, alam ng mga Iwi na oras na lamang na magkaharap sina Scar King at Kong.
At may posibilidad na talunin ng Scar King si Kung at makatakas sa ibabaw sa pamamagitan ng mga portal. Sa makatuwid ang Iwi ay nagpadala ng mga signal ng pagkabalisa upang maakit ang atensyon ni Godzilla at Gia. Ipinapahiwatig din ng hula na si Gia ang magiging susi sa muling pagbabalik sa Mothra. Si Mothra ay namamahala sa pagprotekta sa mga puntos ng jump sa pagitan ng Hollow Earth at Surface Earth at pagpapanatili ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang mga domain. Sensing Gia, hinahanap ni Kung ang templo at nilagyan ng trapper na may isang prototype exoskeleton arm brace upang palakasin at pagalingin ang kanyang frostbitten limb. Ang prototype exoskeleton arm brace ay nakaimbak sa Outpost 1 at sa makatuwid ay mabilis na naa-access. Hindi alam sa kanila, ang isa sa mga loyalista ng Scar King ay sumunod sa kanila at ipinapaalam sa Scar King na nagtitipon ng kanyang puwersa ng pagsalakay para sa Earth. Matagumpay na ginaisang ni Gia ang muling ipinanganak na Mothra. Sinisipsip ni Godzilla ang cosmic radiation mula sa pugad ni Tiamat na umuusbong sa kanya at pinaihit ang kanyang dorsal plate magenta. Inaasahan upang maakit ang Godzilla sa Hollow Earth upang tulungan siya. Si Kung ay lumalakad sa Cairo at tumawag kay Godzilla. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Kung na makipag-usap, isang irate na Godzilla ang sumalakay sa kanya, at isang maikling laban ang nagsisimula hanggang sa dumating si Mothra kasama si Gia at kinukumbinsi si Godzilla na tulungan si Kung. Ang trio pagkatapos ay tumungo sa Hollow Earth upang harapin ang Scar King kasama si Shimo at ang kanyang hukbo. Ang laban ay kinaladkad sina Godzilla, Kung, Shimo at ang Scar King sa Rio de Janeiro, kung saan nagsisimula si Shimo na mag-udyok ng isa pang edad ng yelo sa utos ng Scar King. Pinaputok ni Shimo ang kanyang hininga sa yelo sa kalangitan, na tinatakpan ng kalangitan at pinaputok ang araw. Sa kabila ng maraming mga pagtatangka alinman sa grupo ay hindi makakakuha ng pag-akyat sa iba pa at ang lungsod ng Rio ay nawasak sa labanan. Ang mga paksayon ay pantay na naitugma hanggang sa dumating si Zuko kasama ang palakol ni Kung at sinisira ang kristal na kumokontrol kay Shimo. Nang mawala ang sakit, nakikinig na yun si Shimo kay Godzilla, na nagtuturo sa kanya sa direksyon ng Scar King. Si Shimo at Kung ay nag-freeze at kumalas sa Scar King. Matapos alisin ang edad ng yelo ni Shimo sa kanyang atomic breath, bumalik si Godzilla upang magpahinga sa Coliseum. Nakipagtagpo si Gia kay Andrews at pinapawi ang kanyang takot sa pamamagitan ng pagpili na manatili sa kanyang ina na ina. Ibinalik ni Mothra ang proteksyon na hadlang sa bahay ni Iwi at pagkatapos ay umalis. Bumalik si Kung kasama sina Shimo at Zuko sa Hollow Earth, kung saan siya ay naging bagong pinuno ng tribo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-click ang bell icon para updated ka lagi sa mga susunod ko pang i-upload na videos. Maraming salamat!